5 na ang kasal ng babae at ng kanyang asawa, ngunit ni minsan ay hindi pa siya nito nahahawakan. Paulit-ulit siyang nanligaw. Palagi siyang tinataboy ng kanyang asawa. Hanggang sa araw na ito, nasaksihan ng babae, ang kanyang asawa na masayang nakikipag-usap sa ibang babae. Ang lamang at pag-aalala sa mga mata nito. Isang damdaming hindi niya pa naranasan. Doon niya lubos na naunawaan na hindi naman pala walang kakayahan ang asawa niya, kundi hindi lang talaga siya mahal. Pag-uwi sa bahay, nagdesisyon ang babae na mabuhay para sa sarili. Hindi na siya magpapaalipin sa kawalang malasakit at pagkukulong ng kanyang asawa. Dumating na po ang Ginoo at Ginang. Bumaba na po kayo. Hayaan mo siyang maghintay. Natatakot akong hindi maganda iyon. Hayaan mo siyang maghintay. Hindi naman siya mamamatay. Likas na sa mga lalaki ang pagiging masama. Mas sumusunod ka. Mas lalo siyang magsasawa sa'yo. Umuwi ka na. Lalaking nakakita ng babaeng lumabas na naka-bathrobe. Agad siyang sinaway dahil sa pagiging mayamang may bahay, na hindi man lang inalagaan ang mga pangunahing asal. Ngunit ang babae ay hindi pinansin ang sinabi ng lalaki. Pagkatapos ay binigyan siya ng asawa ng papeles ng diborsyo. Sinisi niya ang lahat sa babae. Sinabihan niya ito na sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama, ay hindi pa ito nakapag-anak, nahaharap sa walang katwiran na paninisi ng asawa. Ngunit ang babae ay tila napakakalmado. Hindi ako mabuntis. Mag-isa na lang ako. Parthenogenesis ba? Tapos ano ang gusto mo? Ganito. Ang bilya ni Baiken. Ituturing ko na lang itong sustento mo sa diborsyo. 3 milyon na lang ang kaya kong idagdag. Huwag ka nang maging setim. 10 milyon na ang nasa alapay mo. Ang laki naman ng perang hawak ni Jifu. Kulang pa yan. Pipirmahan ko. Pipirma na ako ngayon. Hindi ko inaasahan na walang pag-aalinlangan na pinirmahan ng babae ang kasunduan sa diborsyo. Samantalang ang asawa naman ay tingin niya ay isang laro lang yan ng babae, isang paglalamang, isang pagpapahamak. Ngunit sa sumunod na segundo, pumunta ang babae sa isang mamahaling club, at doon niya pinakawalan ang lahat ng sama ng loob at paghihirap na kanyang dinanas sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi inaasahan, naroon din pala ang kanyang dating asawa. Akala ng mapagmalaking dating asawa, sinundan siya ng babae para guluhin siya. Sinisisi niya ang babae kahit anong gawin niya ngayon. Desidido na siyang hiwalayan ito. Ngunit ang babae ay kalmado lang na nagsabing, huwag kang mag-alala, ako lang naman ang naglalaro. Huwag mo akong kilalanin. Huwag mong sabihin na asawa kita, kundi baka magselos. At magalit ang syota mo. Nang lumingon ang babae, naaga ang pansin ng isang gwapong binata, kaya lumapit ang babae, at walang pag-aalinlangang nakipagkilala. Ngunit ang binatang ito na mayamang anak, ay may matagal ng karanasan sa mga bar. Sanay na siya sa ganoong panliligaw. Para sa kanya, normal lang ang paglapit ng babae. Ang mga babaeng yayakap niya ay mga babaeng materialistiko, kaya, walang pag-aalinlangang pinapanta niya ang babae sa ibang lalaki. Hindi pwede. Ikaw lang. Bakit ikaw lang? Dahil nagka-crush ako sa iyo sa unang kita pa lang natin. Babaeng puro kasinungalingan ang sinasabi. Nang handa nang makipag-usap ng mas malalim ang babae sa binata, biglang dumating ang dating asawa, at hinayla siya. Umuwi ka na ngayon din. May kailangan pa akong. Sawa na ba kayo sa kakagulo? Alam mo ba kung sino yun? Layuan mo siya. Sino ba siya? Hindi mo kailangang malaman kung sino siya. Basta lumayo ka sa kanya. Hindi mo siya kayang kalabanin. Hindi ko siya kayang kalabanin. Kung ganyan ang sasabihin mo, hindi ako papayag. Dagdagan ko pa ng 5 milyon ang iyong sustento sa diborsyo. Umuwi ka na ngayon din. Hindi pa ako tapos magsaya, at umikot ang babae. Patuloy na hinahanap ang gwapong lalaking nabigo niyang makausap kanina. Ngunit nang habulin siya ng babae, nakita niyang hindi naman pala kalayuan ang lalaki. Kaya naman lumapit siya at nagpahanda na kumustahin ito. Ngunit bigla siyang dinaikit ng lalaki sa pader. Anong ginagawa mo, sir? Ikaw ang nauna. Wala akong pakialam, basta. Kaya mo bang buhatin? Inaapi mo siya. Bumangga tapos hindi man lang mananagot. Ngayon nananakit pa. Umiiyak ng ganyan kasama. Halata namang may binabalak.
Bakit hindi ka naapektuhan? Mukhang. Anong kalokohan na naman ang balak niya? Ngunit habang nag-uusap sila ng may pagnanasa, dumating ang kanyang dating asawa. Hinayla niya ang babae. Sinabi nitong nakikipaglandian siya sa ibang lalaki. Hindi man lang niya inisip ang damdamin ng kanyang asawa. Akala pa rin niya ay isang paraan lang iyon ng babae para makuha ang atensyon niya. Para maaga ang atensyon niya. Gusto mong balikan ka niya. Magising ka nga. Ayoko nang lumingon pa. Nakakahiya ang asal ng babae. Natatakot siyang mapahiya. Hinayla niya ang babae pauwi, pero mariing tinanggihan ito ng babae. Pinaalalahanan ulit niya na may pinirmahan na silang kasunduan sa paghihiwalay. Simula noon, wala na kaming koneksyon. Lubos na nagalit ang asawa dahil sa sinabi ng babae. Itinaas niya ang kamay at gustong sawayin ang babae. Mabuti na lang at dumating agad ang binata. Hindi dapat gawain ng isang lalaki ang pagsaktan ng babae. Matigas ang ulo, pero ang babaeng ito. Wala akong pakialam kung sino man siya sayo. Ang pagsaktan mo ng babae sa harapan ko ay paglabag sa aking batas. Pasensya na, binata yan. Aalis na po ako. Ihahatid ka ng driver namin mamaya. Ayoko pong ihatid ng driver ninyo. Gusto kong ihatid mo ako pauwi. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagsasama natin sa iisang sasakyan? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Sasakay ba kayo sa sasakyan ng kamatayan? Akala ko kung ano na. Bakit hindi? Sino ang matatakot? Tuta ka ba? Saan ka nakatira? North City Apartments. Anong pabango ang ginamit mo? Ano? Hindi ako gumamit ng pabango. Kung malalaman kong may problema sa amoy mo, magsisisi kang nabubuhay ka pa sa mundo. May pagka-paranoid ka ba? Sana nga. Nangangako ako. Poprotektahan kita, mahal kita. Ang lalaking gusto kong ligawan, magiging mabuti akong mabuti sa kanya. Gusto mo akong ligawan? Bawal ba? Hindi pwedeng tumanggi ang lalaki. May nakasunod sa atin. Maghintay ka lang sa sasakyan. Ako. Ulan. Mag-ingat ka. Magandang gabi. Saktan mo siya.
Ang tagal ko nang hindi nag-eehersisyo. Saktong-sakto para maglakad-lakad ng aso. Ang apelyido kaya ng magandang babaeng ito na nagligtas sa akin. May kulang pa ba? Asukal. May kakaibang gamot na posibleng nakapatong sa talim ng kutsilyo. May lason ba? Mamamatay kaya ako? Paano? Takot kang mamatay. Sino ba ang hindi natatakot mamatay? Sa wakas, nagsabi ka rin ng totoo. Kung takot kang mamatay, bakit mo pa isusugal ang buhay mo? Ano ba ang gusto mong makuha sa akin? Kahit pa ulit-ulit na ang pagkamatay sa mundo ng mabilisang paglipat, pero si Tang ay isang Diyos. Kaya kailangan niyang tapusin ang misyon. Dapat nang makaalis agad. Ang puso mo ang gusto ko. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Pag-usapan niyo na lang iyan. Ang hiling ng orihinal na may-ari ay bukod sa pag-ibig kay Fu Tingchuan. Gusto mo pa bang makaramdam ng tunay na pag-ibig? Hindi ba pwedeng hindi na kailangan ng pagmamahal ni Fu Tingchuan? Kung gayon, ako na ang magdedesisyon para sa kanya. Pipili ako ng mas mahusay na lalaki. Ang puso ko. Mas mabuti pang hingin mo na lang ng diretso ang pera. Mas praktikal kung bahay ang hihingin mo. Ayoko ng pera mo. Ni isang sentimo ay huwag mong gagalawin. Kung maaari, tutulungan din kita. Pero kailangan mong magtipid. Wala naman akong masyadong pera. Kailangan mo ako. Magkano ba ang kailangan mo sa isang taon? Haha, bakit ka tumatawa? Mahal ba? Magkano ba ang presyo mo? Tingnan natin kung kaya kong bayaran. Madalas din naman akong sumulat ng mga ulat. Anong klaseng lason ba to ang natamo ko? Nasusunog at nakalason ang talim ng kutsilyo. Yan ang bagong imbentong gamot na pampatulog ng kaluluwa ni Wu Biao. Kaunti lang, nakakaadik, marami, nakamamatay. May paraan ba para malunasan to? Sa pagkakaalam ko, wala pa sa ngayon. Lulong na, hindi pwede yun. Ayoko maging adik. Suzu, ang bango mo, parang rosas, natutunaw ang anumang lason. May ganito palang amoy. Oo, Suzu, kapag natunaw na ng bango ng rosas ang lason, anumang lason ay magiging pampukaw. Epekto ng pampatulog. Hanggang kailan ang tulog? 24 na oras. Baka nagsimula na. Susubukan ko kaya siyang landiin. O kaya umalis na lang ako. Bahala na, aalis na lang ako. Ikaw pala ang nagtanggol sa akin. Pananagutan kita hanggang sa gumaling ka na. Kung ganoon, hindi na ako magpapagaling. Pag gumaling na ako, iiwanan mo na lang ako, uuwi na ako. Ganoon ka na lang uuwi. Para na akong bomba na handang sumabog anumang oras. Baka sumabog ako bigla. Mas ligtas pa siguro kung manatili ako rito sa ospital. Anong masama roon, ihahatid kita pa uwi. Tapos na. Nagsimula na. Umalis ka na. Mag-isip ka ng maayos. Hindi ako komportable. Pakiramdam ko ay nakalilito. Sa tingin ko ay, hindi ko na alam. Tatawagin ko lang siya. Hindi na. Para namang wala ng lunas itong lason. Gusto ko lang umuwi at matulog ng mahimbing.